أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po ang ating pag-usapan ay patungkol po sa kwento ni Propeta Musa a.s. Ito po ay pang-apat na episode natin patungkol sa kwento ni Propeta Musa a.s. At dito, itutuloy natin ang kwento ni Propeta Musa a.s. kasama niya ang Banu Israel. Ang Banu Israel. Noong nakaligtas ang mga Banu Israel, kasama nila si Propeta Musa a.s. sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nahati ang dagat, sila ay tumawid at tawid nila ay sumunod si Firaun at dito ay nalunod si Firaun. At dito sinabi sa Banal na Quran, nung sila ay nakatawid na, ay dinaanan ni Propeta Musa a.s. at ang mga Banu Israel ang natawag na mga tao na sila ay sumasamba sa mga ribulto. Sumasamba sa mga ribulto. Ito yung tawid nila doon sa dagat na kung saan namatay na si Firaun. At dito sinabi ng Allah suratul A'raf na wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Subhanallah. Pagkatapos pa lang ng pagkakaligtas sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay dumaan sila sa mga tao na sumasamba sa ribulto. At sinabi nila kay Musa alayhi salam na qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. O Musa, gumawa ka rin ng Panginoon na tulad ng tinatawag na Panginoon ng mga tao na ito para sambahin namin. Subhanallah. Tingnan mo yung mga tao na ito, yung mga Banu Israel. Pagkatapos pa lang sila niligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon sa tinatawag na kasamaan ni Firaun at yung pagkalunod ni Firaun, ay dumaan sila sa isang mga tao na sumasamba ng ribulto at gusto nila na gumawa si Propeta Musa a.s. ng tinatawag na ribulto para sambahin nila. Sabi ni Propeta Musa a.s. na qala innakum qaumun tajhalun. Kayo ay tunay na mga nasyon na mga mangmang. Paano nyo, nakalimutan nyo ba na ang aking dalang mensahe ay pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha? At nakalimutan nyo ba na kayo ay niligtas mula sa kayo ay inalipin ni Firaun? Kayo ay inalipin ni Firaun, pinapatay niya mga anak niyo na mga batang lalaki. Kayo ay inaalipin ng mga kababaihan sa inyo. At ganun din na kayo ay niligtas ng nag-iisang tagapaglikha. Ngayon ay darating tayo sa mga tao at sasabihin nyo sa akin, sabi ni Propeta Musa a.s. na gumawa ako ng Panginoon para sa inyo. Walang Panginoon maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Itong mga tao na yan na sumasamba sila sa mga ribulto ay mga tao na hindi makakatulong sa kanila yan. Walang yan, sila ay tinatawag na wa batilum ma kanu ya'malun. Yan ay walang kasaysayan, yan ay hindi katanggap-tanggap ang pagsamba sa ribulto. At gaya na nabanggit natin sa mga naunang mga kwento ng mga propeta ay isa sa dahilan kung bakit sila pinaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang pagsamba sa mga ribulto. So dito, sinabi sa kanila ni Musa alayhis salam, qala ghayra Allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'ala al-'alamin. Mayroon ba na ibang Panginoon maliban kay Allah na yun ang gagawin ko para sa inyo? Hindi. Dahil tunay na qala wa huwa faddalakum 'ala al-'alamin. Pagkatapos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tulungan kayo, kahabagan kayo sa pag-alipin sa inyo ni Firaun, tinulungan kayo, niligtas kayo, tapos gagawa ko ng ibang Panginoon maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so dito makikita natin na sinabihan sila ni Propeta Musa alayhis salam na sila ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, na minsan
itong ganitong mga pangyari ay dapat na maintindihan ng tao na hindi nararapat na balikan ng tao ang kanyang dating relihiyon. Ito yung mga pagsamba sa mga ribulto. Kapag isa ka sa ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumasamba sa nag-iisang tagapaglikha, sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, bakit babalikan pa ng tao ang pagsamba sa ribulto, pagsamba sa mga inukit, pagsamba sa mga kahoy, pagsamba sa mga ano pang mga gawain, mga ribulto na sinasamba? Subhanallah. Na wala itong maidudulot na kabutihan o kasamaan, bagkus ito ay makakasama lang sa tao dahil siya ay umaasa sa isang bagay na ito ay nilikha. Subhanallah. At pagkatapos nito ay sila ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos ay inutusan si Propeta Musa alayhi salam, inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na makipagkita sa kanya para kausapin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito makikita natin na si Propeta Musa alayhi salam ay siya ay binansagan o tinawag na Kalimullah. Ibig sabihin, nakakausap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Suratul A'raf 142, sinabi ng Allah, ito yung pakikipag-usap ni Propeta Musa alayhi salam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi sa kanya, nagpaalam si Propeta Musa alayhi salam sa mga Banu Israel at iniwan niya doon si Propeta Harun alayhi salam. Ngunit si Propeta Musa alayhi salam ay siya yung pinakaasas, siya yung foundation na propeta na may dalang mensahe na ibinabasa sa kanya ang Taurah. Pero si Propeta Harun alayhi salam siya ay tinatawag na kasama ni Propeta Musa alayhi salam. Pero ang pinaka-foundation ay si Propeta Musa alayhi salam. So iniwan niya si Propeta Harun alayhi salam, at dahil sa siya ay papunta sa kanyang Panginoon, kakausapin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya na nagpaalam na mawawala siya sa loob ng 30 days. 30 araw na mawawala si Propeta Musa alayhi salam, at ayon sa mga riwaya, siya ay nag-ayuno ng 30 days hanggang sa ito ay kinumpleto sa kanya ng 40 days. At dito sinabi ng Allah, وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلًا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلًا. Ito ay inutusan siya na gawin niya na 40 days. So, ang dapat ay 30 days lang. So, inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawin niya na 4 na po, o sabihin ay 40 days na mawawala siya doon dahil tinawag na, dinagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 araw. Dito, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaik. Dito, sinabi ni Musa alayhi salam kay Allah subhanahu wa ta'ala na, ya Allah, ay gusto kitang makita. Ya Allah, gusto kitang makita. So, hindi masama sa isang tao na magtanong, bagkos isang Muslim, ay kung mayroon siyang pag-alilangan sa kanyang sarili, ay narapat na siya ay magtanong sa mga nakakaalam, bakit ganito, bakit gano'n, magtanong siya sa mga nakakaalam. So, dito, si Propeta Musa alayhi salam ay gusto niya makita ang kanyang Panginoon. Ang Panginoon natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi dito na yung aya, qala rabbi arini andur ilaik. Gusto niya makita si Allah subhanahu wa ta'ala. Qala lan tarani. Sabi ng Allah, hindi mo ko makikita dito sa mundo. Sa paniniwala po ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, ay isa po sa pinakamalaking biyaya na ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, ay makikita natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa mundo, ay hindi po kaya ng ating paningin, ang ating lakas na makita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay hindi niya pinahintulutan din sa atin. Ngunit kapag tayo ay makapasok sa paraiso, insyaAllah ay isa po sa pinakamalaking biyaya na ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang makita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yan sa pinakamalaking biyaya na ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bibigyan tayo sa paraiso ng lakas para makita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi, qala lan tarani, walakin, hindi mo ko makikita. Walakin, undur ila jabal, fa in istaqarra makanahu, fasawfa tarani. Sabi niya, tingnan mo ang bundok na yan. Magpapakita ako sa bundok na yan at tingnan mo kung ano mangyayari sa kanya. At kung kaya niya, ay makikita mo ako.
Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Sabi ni Propeta Musa alayhi salam, gusto niya makita ang Panginoon. Sinabi ni Allah, na tingnan mo ang bundok na yan. Kung manatili ang bundok na yan, ay makikita mo ako. At nagpakita sa kanya Allah subhanahu wa ta'ala sa bundok na ito at natunaw ang bundok na ito. Subhanallah. Bundok bundok na bato. Ito ay tinatawag na nawala. Dahil hindi niya kaya na makita ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil wala siyang lakas na makita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan tayo ng lakas at kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na makita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit sa hadith na makikita natin na katulad ng tinatawag na araw na makikita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, malinaw na makikita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa tinatawag na nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dito, noong nakita ni Propeta Musa alayhi salam ang bundok na ito ay naglaho, ay nawala ng malay si Propeta Musa alayhi salam at nalaman niya na hindi niya pwede makita ang Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at sa kabilang buhay ito ay ipapakita sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil bibigyan tayo ng lakas. Ngayon, doon sa 30 days na yon ay pagkatapos ng 30 days o 30 araw ay nangako siya sa kanya mga tinatawag na mga Banu Israel na siya ay darating. Siya ay darating at dahil sa hindi alam ng mga tao, yung mga tinatawag na mga Banu Israel na dinagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 araw. So, naging 40 days. So, pagkatapos ng 30 days ay nabanggit dito, basahin natin sa Suratul A'raf na pagkaraan ng 30 days ay si Samiri ay nabanggit na hindi kabilang sa Banu Israel, kasama siya sa mga sumama sa mga Banu Israel. Yun ang ibang riwaya. Ang ibang riwaya sinasabi na siya ay kasama sa Banu Israel. Itong si Samiri, ayon sa mga riwaya, ay nakita niya ang isang tinatawag na si Anghel Jibril na siya ay nagkatawang tao na nakipaglaban doon sa tinatawag na kasunod niya noong kasunod ni Propeta Musa alayhi salam, kasama niya ang mga Banu Israel nung sila ay tumawid sa dagat. At nakita niya si Anghel Jibril at yun ang sinabi niya na nakita niya yung tinatawag na apak, yung apak ng kabayo ni Propeta o si Anghel Jibril alayhi salam. At dito basahin natin yung mga riwaya yan ng kanyang sinabi. Basahin natin yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Dahil binalita sa kanila Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah, Qala, fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dika wa adallahumus Samiri. At dito sinabi ng Allah, nung sila ay nag-usap ng Allah subhanahu wa ta'ala, na tunay na binigyan namin ng pagsubok ang mga Banu Israel. Pagkatapos nung umalis ka sa kanila, nung ikaw pumunta at nakipag-usap sa akin, kaya sila ay tinatawag na niligaw ni Samiri. Itong si Samiri. Nabanggit din, وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ. Dito ay ginawa ng mga nasyon ni Musa, itong mga Banu Israel, gumawa sila ng tinatawag na isang baka na ito ay gawa sa ginto. Ayon sa mga nabanggit sa mga history, sa tarikh, ay nagkumuha sila ng ibang mga ginto mula sa kinuha nila ito, ninakaw nila ito sa mga sa lugar ni Firaun nung sila ay tumawid, dala-dala nila ito. Nakita ito ni Propeta Musa alayhi salam at sinabi niya na bakit kayo kumuha ng ganyan at ninakaw nyo, kaya itapon nyo yan. Tinapon nila itong mga ginto na ito at tinipon ito ni Samiri. At gumawa siya ng tinatawag na isang larawan, tinatawag na ribulto ng baka. At sinabi niya sa kanila, sa mga tao, sa mga Banu Israel, na ito ang inyong Panginoon at Panginoon ni Musa. Sabi niya sa mga tao, sa mga Banu Israel, na si Propeta Musa alayhi salam ay naligaw. Hindi niya mahanap ang kanyang Panginoon. Yan ang kanyang Panginoon. Nakita niyo, 30 days, hindi siya dumating. So, 10 araw na sila ay sumamba sa tinatawag na baka na ito na gawa sa ginto. So, ito ay sinamba nila dahil sinabi ni Samiri
na yan ang Panginoon ni Musa, na Panginoon natin, na hindi lang naligaw si Musa, hindi niya mahanap. So yan ang Panginoon ni Musa alayhi salam. At dito basahin natin yung aya, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadban asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Sinabi ni dumating si Propeta Musa, nalaman ni Propeta Musa alayhi salam sa pamamagitan ng wahi, revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang mga nasyon ay sila ay sinubukan ng Allah at sila ay sumamba sa tinatawag na ijl, yung tinatawag na gawa sa ginto na ito ay baka na sinamba ng kanyang mga nasyon. Kaya dumating siya, galit na galit si Musa alayhi salam. Bakit? Dahil siya ay ilang beses na sinabihan na ang dapat sambahin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pwedeng sumamba sa ribulto, hindi pwedeng, yan ang mensahe ng mga propeta, at saka ang shirk ay napakadelikadong gawain, kaya galit na galit si Propeta Musa alayhi salam sa mga tao na ito. At ganun nga, sinabi niya na faqala ibn innal qawma istad'afuni dito, at tinahapon niya yung tinatawag na wa'alqa al-alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu, at tinapon niya itong tinatawag na dahil sa paggalit niya, pagmamadali niya, yung hawak niya na alwah, yung nandun yung Torah, ay itinapon niya, ginanon niya. Pagkatapos ay kinuha niya, hinawakan niya sa ulo si Harun alayhi salam at sinabi niya na, bakit nandito ka? Bakit hindi mo sila pinigilan? Bakit wala kang ginawa na mga tao na ito sumasamba sila sa ribulto? Subhanallah. At dito, sinabi ni Harun alayhi salam, qala ibn innal qawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bi al-a'da wa la taj'alni ma'al qawmi adh-dhalimin. At sinabi ni Harun, ya Musa, ako ay ang natural kasi ni Harun ay hindi katulad ni Propeta Musa alayhi salam. Si Propeta Musa alayhi salam ay malakas at matapang. Si Propeta Harun alayhi salam ay ang natural niya, tabi'i, yung kanyang sa kanyang pamumuhay ay siya, yung tinatawag na mahinahon siya. So hindi siya pinakinggan ng mga Banu Israel. Hindi siya pinakinggan ng mga Banu Israel, at pagkatapos noon ay halos sinabi niya na gusto pa nila akong patayin nung pipigilan ko sila, kaya wag mo akong sisihin sa nangyari sa kanila. Pero hinintay kita, hindi ako umalis, hinintay kita. So dito, sinabi ni Propeta Musa alayhi salam, qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika. Sabi niya, Allah, o aking Panginoon, ako ay iyong patawarin at papasukin mo ako, o kaya wa adkhilna fi rahmatik, at kami ay iyong kahabagan ni Allah. Dito, makikita natin, ang sinabi rin, inutusan niya ang mga Banu Israel na sila ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, at sinabi niya kay Samiri, qala fadhhab inna laka fil hayati an taqula la misat. At merong sinabi ni Propeta Musa alayhi salam kay Samiri, ikaw ay umalis na, ikaw ay lumayas dito, at ikaw ay merong natataging parusa sa iyong ginawang kasalanan. At ganoon na sinabi din niya na susunugin ko. Sinabi dito, lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. At susunugin namin yung sinabi ni Propeta Musa alayhi salam, itong ginawa ni Samiri na baka na gawa mula sa ginto ay susunugin niya para makita ng mga Banu Israel na ito ay walang maidudulot na kasamaan at kabutihan, bagkus ito ay pagsamba lamang maliban kay Allah, ito ay napakalaking kasalanan. So sinunog ito ni Propeta Musa alayhi salam. Ngayon, sila ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos noon ay nangyari na pumili si Propeta Musa alayhi salam mula sa kanyang tinatawag ng mga tao na ito, mga Banu Israel. Siya ay pumili sa kanila. Ito, sinabi ng Allah, wakhtara Musa qawmahu 70 rajulan limiqatina. Pumili si Propeta Musa alayhi salam ng 70 katao. 70 katao mula sa pinakamabubuti mga tao sa Banu Israel para tinatawag na okay, may pangyari na ano. Okay, bago yun mangyari, meron tayong tinatawag na okay.
Binigyan sila ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yun sa binigay ng pagsubok sa kanila. Okay. So, inutusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala para sila ay makapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga tao na ito dahil sila ay sumuway ng maraming beses kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagsamba nila sa tinatawag na baka na ito, inutusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na patayin nila ang bawat isa dahil ito ang kanilang pamamaraan ng pagbabalik loob. Sinabi ng Allah, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ. At nagreklamo sila kay Propeta Musa a.s. Paano namin papatayin ang aming mga sarili, ang aming mga anak, yan ay parusa sa kanila dahil sa kanilang tinatawag na pagsamba sa ribulto. Ilang beses silang sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala at parusa ito sa kanila. At sinabi sa tinatawag na aya na ito, yung ibang mga riwaya din, na sinabi na nagkaroon ng madilim na panahon, dumilim ang panahon at nagpatayan sila hanggang sa ibinaba na pinatawad na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming mga namatay sa kanila, ito ay parusa sa kanila, at yung mga nabuhay sa kanila ay tinatawag na nagbalik loob sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na gumagawa ng shirk o pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakarami ginawa nilang pagsuway kay Musa at kay Allah subhanahu wa ta'ala, syempre dahil ito ay mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala galing sa kanya. So dito, sinabi pa nila, ito yung tinatawag na pumili si Propeta Musa alayhis salam doon sa natirang mga hindi namatay, dahil maraming namatay, marami namang natira sa kanila na pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi, yung kanina binasa natin kanina, na waqtara Musa qaum Musa bina rajulan limiqatina. Pumili siya ng 70 tao ng pinakamabubuting mga tao sa Banu Israel, yung mga natira doon sa mga Banu Israel, at sila ay tinatawag na pupunta at magbabalik loob kay Allah, kakausapin ni Propeta Musa alayhis salam, at sila, yung 70 tao na ito, ay gagaw sila ng mga pagsamba at magbabalik loob sila kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanilang mga nasyon, para sa mga Banu Israel. At nung narinig nila, pumunta si Propeta Musa alayhis salam, kinausap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay itong mga tao nito, narinig nila, sa ibang riwaya, ay narinig nila ang boses ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi nila na gusto namin makita ang Allah. Dahil narinig na. Sinong kausap mo ya Musa? Sinabi ni Musa, ang aking Panginoon. Sabi nila, ito sinabi na, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Sinabi nila, ngayon, kung hindi mo ipapakita sa amin ang iyong Panginoon, ay hindi kami maniniwala sa iyo. Gusto namin makita ang iyong Panginoon. Subhanallah. At sinabi ng Musa, sa una, na tinatawag na, hindi na nakita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero itong mga tao na ito, alam na nila na si Propeta Musa alayhis salam ay propeta, pero ngayon, iba na naman ang hiling nila. Gusto nilang makita ang tinatawag na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi sa kanila, nung sila ay tumanggi, na hindi daw sila maniniwala, فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. At bigla na lang silang lahat namatay. Ang 70 mga mabubuti mga tao na ito sa Banu Israel, dahil sa kanilang pagtanggi sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, paniniwala kay sa mga mensahe ni Propeta Musa alayhis salam, sila ay pinarusahan ng Allah at namatay. At si Propeta Musa alayhis salam ay nagbalik loob, siya ay nagdua, nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin niya ang kanyang mga nasyon, ang Banu Israel. At sinabi niya, Allah, anong sasabihin ko sa Banu Israel kapag ako ay umuwi at ako lang, sasabihin ko sa namatay ang 70 mga kasamahan ko, subhanallah. Humiling siya kay Allah subhanahu wa ta'ala at binuhay sila agad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Yan ang kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi na thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. At binuhay sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ng sila ay bawian ang buhay ng Allah, min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, upang sila ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Upang sila ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nito, ay inutusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na
pumasok sa tinatawag na dukhul fi yung amal bit Taurah. Inutusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipunin nila at isabuhay nila ang Taurah. Dito yung panahon na pinatawad sila ng Allah at sinabi sa kanila ni Propeta Musa alayhi salam na kailangan ay ipunin natin ang Torah at ito ay isabuhay natin. Sinabi ng mga Banu Israel na tingnan natin kung ano yung nababagay sa amin, kung ano yung kaya namin, kung ano yung nababagay sa amin, at tanggap namin, kukunin namin. Pero yung hindi namin kaya, ayaw namin, o yung mga bagay na ganun pa, katulad ng mga bagay na hindi nila gusto, ay hindi namin tatanggapin. So dito, sinabi sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa kanilang pagtanggi, ay pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya napilitan nila na tanggapin ang tinatawag na ang Torah upang ito ay isabuhay nila. Okay. Pagkatapos noon, ay inutusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na pumasok sa Baitul Maqdis. Ito ang Palestine, Jerusalem. Dahil galing sila sa tinatawag na Egypt, sila ay tumawid at yan ang tinatawag na boundary ng tinatawag na Jordan at saka ng Palestine. So dito, inutusan sila na pumasok sa Baitul al-Muqaddas, al-Ard al-Muqaddasa. So inutusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na pumasok sa banal na lupa na ito yung tinatawag na Palestine. Ngunit sila ay tumanggi. Sila ay tumanggi at kanilang sinabi na ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. So inutusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na pumasok sa al-ard al-muqaddasa na ito ang Palestine. Anong sinabi nila? Tinanggap ba nila? Hindi. Sinabi nila, qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhula hatta yakhruju minha. Mayroong mga tao diyan ya Musa, sinabi nila kay Musa na sila ay tinatawag na mapagmataas, sila ay matatapang, sila ay at iba pang mga pinagsasabi nila na hindi daw nila kayang labanan ng mga tao na ito. Kaya hindi nila tinanggap ang sa kanila ni Propeta Musa alayhi salam. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kung sila ay lumabas sa Palestine, kami ay papasok doon. Pero habang sila ay nandiyan, hindi kami papasok. So yan ang pagtanggi nila sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim udkhulu alaihimul bab. Pumasok kayo sa pintuan ng Masjid al-Aqsa o sa pintuan ng Palestine. Fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun. Kapag dumating kayo doon ay mananalo kayo pag pumasok kayo doon. Wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. At magtiwala kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So meron ilan sa kanila na tinanggap nila ang tinatawag na utos sa kanila. Pero dahil sa karamihan sa mga Banu Israel, hindi nila tinanggap. At ito pa yung sinabi nila, qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha ma damu fiha. Hindi kami papasok ya Musa sa lugar na yan hanggang sila ay nandiyan. Yung mga tao na ito na taga doon na sila ay tinatawag na matatapang, malalakas at mapagmalabis sa mga tao. Sabi nila, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Ito ay napakalaking kasalanan na sinabi nila. Pumunta ka at kasama mo dalhin mo ang Panginoon mo. Dalawa kayo ng Panginoon mo at kayo ay makipaglaban doon sa kanila. Kami ay nandito lamang uupo. Wala kaming pakialam sa bagay na yun. Subhanallah. May mga ganyan na mga tao katulad ng mga Banu Israel. Isa ito sa mga bagay na dapat na bigyan ng pasin. Ito yung sinasabi na makipaglaban kasama mo ang Panginoon. Wala silang pakialam sa utos ng Allah at wala silang pakialam sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na sila ay biniyayaan ng Allah, sila ay niligtas ng Allah, napakaraming binigay, pero subhanallah, hindi sila tinatawag na hindi nila sinunod pa rin ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun pa man, dahil dito, hindi nila pagsunod, ay pinarusahan sila ng tay, yung tinatawag na yatihuna fil ard. At dito sa yatihuna fil ard, sila ay hindi nila alam ang kanilang wala silang mapuntahan. Paikot-ikot sila at wala silang mapupuntahan na lugar. Doon lang sila bumabalik sa pinagmula nila. Pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 40 years. 40 years na sila ay paikot sila at wala silang destinasyon. Doon babalik sila sa pinagmula nila, babalik
Ibalik sila sa pinagmulan nila. Parusa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang pagtanggi ng pagpasok sa tinatawag na banal na lupa. Subhanallah. At dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ito yung tinatawag na pagtanggi nila dun sa turo na وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. At yung tinatawag na nakita nila na parang itinaas ang bundok na ito, bundok ng Tur, at parang nagdilim ang panahon, nakita nila na ito ay parang tinatawag na mahuhulog sa kanilang bundok na ito. Sinabi nila, tatanggapin namin ang Torah. Tatanggapin namin ang Torah. Yan ang tinatawag na kanilang pagtanggi, subhanallah. Pagtanggi nila sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, bilang panghuli ay tinatawag na ibinaba sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na pagkain at inumin. Pagkain at inumin. Basahin natin yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, sinabi ng Allah sa suratul Baqarah na وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ. Sinabi, dahil paikot-ikot sila doon, 40 years, paikot-ikot sila doon sa tinatawag na disyerto. At yung tinatawag na wala silang mapuntahan na destinasyon. Wala silang yatihuna fil ard. Parusa sa kanila. Sa kanilang pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Musa na yung tungkod niya ay ipalo niya sa isang bato at lalabas dito ang 12 tubig. 12 tubig. At para makainom ang mga pamilya ng Banu Israel, isa ito sa awa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, baka sila ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi dito, kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'athaw fil ardi mufsidin. Wa id qultum ya Musa. Okay. So binigyan din sila sa ibang aya ay binigyan sila ng pagkain na al-manna was-salwa. Al-manna was-salwa. Yung al-man was-salwa ay pagkain na ito ay special, ito ay masarap na pagkain. Yung as-salwa sa ibang mga riwaya ay binanggit ito na ibon, parang pugo o ibon na hindi ito makikita ng basta-basta. Pero ito ay awa sa kanila ng Allah, ay binigyan sila ng pagkain na mahirap hanapin pero pinadali sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay mahirap hanapin, ito ay masarap na pagkain, ito ay gusto ng tao at ito ay pinadali sa kanila bilang awa sa kanila upang sila ay magbalik loob, upang sila ay tinatawag na magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng parusa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, hindi pa rin sila makontento, subhanallah. Ang hindi pagiging makontento, isa sa napakalaking problema sa tao. Yung pagsuway, hahanap talaga ng paraan. Hahanap ng paraan. Ang tao, kahit yan ay ipinagbawal, hahanap ng paraan kapag gusto niya ito, subhanallah. So katulad ng ganito, hindi makontento ang mga tao na ito. Sabi nila, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ. Hindi kami makontento, o Musa, sa pagkain na ito. Meron na silang tubig, meron na silang man was-salwa, na ito ay mahirap hanapin, ito ay masarap na pagkain. Pero sabi nila, hindi kami makontento, hindi sapat sa amin ang pagkain. Kaya sabihin nila, فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ. Manalangin ka kay Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon ng mga tinatawag na mga vegetables, mga pagkain na mula sa lupa. At sinabi nila na min bakliha wa kithabiha fumiha basaliha wa dasila, yung mga pipino, yung mga sibuyas, yung mga at iba pang mga pagkain na hiniling na dito na nabanggit sa banal na Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi sa kanila ni Musa alayhi salam, قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. قال, sinabi ni Musa alayhi salam, قال أتستبدلون, gusto niyo ba ng mas pagkain na mas maliit pa dyan? Ito yung pagkain na alman was salwa, ay ito ay masarap na pagkain. Hinahanap ito ng mga tao pero pinadali sa inyo ng Allah. Pero naghahanap kayo ng iba pang pagkain na ito naman ay sinabi dito na bumaba kayo sa mga lugar na kahit saan ay makikita niyo mga pagkain na yan. Pero ito hindi niyo makikita. Subhanallah. So yung mga tao dahil sa kanilang pagtanggi. At nanatili sila
sa ganitong sitwasyon, itong pagtanggi nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marami mga kasama sa Banu Israel na hindi kasama sa kanila. Mayroon din mga mananampalataya sa kanila, pero yung iba ay karamihan sa kanila ay tumatanggi sila sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sila ay pinaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Matagal sila, after 40 days, sinabi ng mga ulama, ay namatay si Propeta Harun, namatay si Propeta Musa alayhis salam, at namatay halos ang nandoon. Yung mga anak nila na natira doon ay sila yung tinatawag na may isinugo sa kanila na propeta, at pagkatapos ay inutusan sila na pumasok sa pagkatapos ng 40 years na parusa sa kanila, sa paikot-ikot nila na wala silang destinasyon, paulit-ulit na bumabalik sila sa kanilang lugar, ay tinatawag na namatay si Propeta Harun, si Musa, at saka yung mga ninuno nila na kasama ni Propeta Musa alayhis salam at saka si Harun. Natira na lang yung kanilang mga bagong henerasyon, at dumating sa kanila ang isang propeta. Inshallah makukuha natin kung sino ito, at sila yung pumasok sa Bait al-Muqaddasa o al-Ard al-Muqaddasa, yung banal na lupa na ito ang Palestine. So dito, inshallah sa sunod na pag-aaral natin ay kukunin natin ang kwento ni Propeta Musa alayhis salam kasama si Khadir, yung kanyang pagsasaliksik ng kaalaman, at saka si Qarun, isa sa mga mayayaman na ito siya ay tinatawag na nagmalaki. Ang kwento nila kay Propeta Musa alayhis salam. Ganun din kwento ni Propeta Musa alayhis salam doon sa isa sa mga Banu Israel na tinatawag na may pinatay, at dahil dito ay inutusan sila ng Propeta Musa alayhis salam na magkatay ng baka, bilang ipakita rin sa kanila na ang baka ay hindi sinasamba. Okay? So dahil dito, inshallah, yan ay kukunin natin. Sa mga aral natin ngayon, ngayong araw, isa sa mapupulot natin na aral dito ay ang dala ng mga propeta ay ang tinatawag na tauhid. Kaya paulit-ulit na pinapaalala ng mga propeta ang pagsamba sa nag-isang tagapaglikha. Kaya si Musa, Propeta Musa alayhis salam, ay galit na galit nung sila ay tinatawag na sumamba sa isang baka na gawa sa ginto. Galit na galit siya. Bakit? Dahil sa ito ay napakalaking kasalanan sa relihiyong Islam. Ganun din, yung ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, habang nabubuhay pang tao at sila ay nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sino mang magbalik loob sa kanya. Nagkamali man tayo, magbalik loob tayo. Nagkamali man tayo, magbalik loob tayo. Bakit? Dahil ang Allah hindi magsasawang magpatawad sa kanyang mga alipin. Napakamaawain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang sikapin natin ay bawian tayo ng buhay na tayo ay mananampalataya at hindi tayo sumusuway. Hindi tayo gumawa ng shirk, dahil ang taong gumawa ng shirk ay hindi patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, maliban sa siya ay magbalik loob ng tunay na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At makikita rin natin dito na ang mga tao ay mga taong sumusuway ay minsan sila ay bibigyan ng mga pagsubok ng Allah para maalala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, para sila ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya minsan tayo ay sinusubukan ng Allah. Bakit? Upang maalala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, upang malaman natin na tayo ay mahina, tayo ay maraming pagkukulang, at mayroong Panginoon na nag-iisang tagapaglikha, na siya ang may kontrol sa lahat ng bagay, na nararapat na sa kanila lamang tayo humingi ng tulong, at sa kanila lamang tayo manalangin at magtiwala. So yan po ang mapupulot natin na aral sa ating pang-apat na episode na kwento ni Propeta Musa alayhis salam. At inshallah po sa susunod na episode natin ay kwento ni Propeta Musa at saka si Khadir at saka si Qarun at yung pag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Banu Israel na sila ay kumatay ng tinatawag na baka. Inshallah, abangan po ninyo ang ibang mga episode. Sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawa ay ganti pa lang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yung mga mapupulot natin na aral dito ay sa buhay natin, ibahagi natin. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo at bumabati ng Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.